Ako ay nasa body bag ng mga 45 minuto, ngunit malamang na ako ay patay ng higit sa 1 oras sa kabuuan. Akala nila ay patay na ako nang hindi bababa sa 30 o 45 minuto bago nila ako matagpuan, ngunit ako ay nanlalamig, talagang malamig sa pagpindot. Dati akong baguhang GYN trainer at kumuha ako ng bagong supplement, pero toxic pala ang supplement at nabulunan ako sa pampublikong banyo. Namatay ako at nagsimulang sumuka at nabulunan ako sa suka na iyon at namatay doon sa sahig ng banyo. Tapos bigla kong naramdaman na nakaupo ako sa isang komportableng upuan sa sinihan at nanonood ng sine. May eksena sa pelikula kung saan may bangkay na nakahandusay sa lupa. Tiningnan ko ang lahat mula sa itaas, ngunit ang kakaiba ay wala itong nararamdaman sa akin, kahit na nakatingin ako sa sarili kong bangkay. Hindi ko nakilala. Parang sa isang pelikula kung saan may nagbilis at kamukha ko pero akala ko hindi ako. Nanonood ako ng scene dito. Ganun ang naramdaman. Hindi ko namalayan na ang aking pinapanood ay ang aking sariling kamatayan. Ang kakaiba ay naririnig ko ang iniisip ng lahat sa restaurant. Naririnig ko ang bawat iniisip nila, pati na ang chef, nakakaiba sa akin. Ang background ay nasa TV at pelikula talaga, kaya noong pinanood ko ito, naisip ko na ito ay isang kakaibang pagpipilian ng direktor upang palakihin ang mga iniisip ng lahat ng tao sa silid. I just think this is a really weird movie. I don't know what they are trying to achieve with this. Hindi ito maarte, hindi ito, hindi iyon, ngunit naramdaman kong kakaiba ito. At nang mangyari ang lahat ng ito, nakita kong natagpuan nila ang bangkay. Nakita kong inilagay nila ito sa isang bag ng katawan at nang humiwalay sila, narinig ko itong batang paramedic na nakaupo sa ambulansya na bumubulong sa sarili. Sinabi niya ang mga bagay tulad ng, bakit hindi mo subukang mas mahirap? Bakit hindi mo sinabi sa iba pang mga karanasan na paramedics, oy, subukan natin ito, subukan natin iyon. At habang iniisip niya ito, nakita ko talaga ang isang ilaw, isang tunay na liwanag na nagsimulang sumikat mula sa loob ng batang paramedic na ito at parang may naglagay ng bumbigya sa loob ng kanyang shirt dahil ang liwanag ay nagmula mismo sa bahagi ng puso. At pagkatapos ay sa wala saan ay isang napakalakas na boses ang nagsabi, ito ay hindi patay at alam kong narinig niya ito dahil huminto siya saglit sa gitna ng lahat ng kanyang pag-iisip nang marinig niya ito. Pero maya-maya narinig kong sinabi niya na imagination mo lang, nagkibit balikat lang siya. At pagkatapos ay sa pangalawang pagkakataon ang liwanag na ito ay nagsimulang sumikat sa kanya. Ngunit ito ay lumakas ng mas maliwanag na parang ang kanyang buong itaas na bahagi ng katawan ay nagliwanag at sa pangalawang pagkakataon ay mas malakas pa ang boses na ito ay lumabas at nagsabing ito ay hindi patay. At iyon ay kapag siya ay lumabag sa protocol. Binuksan niya ang body bag, kinailangan niyang tanggalin ang ilang mga strap, naramdaman niya ang pulso ngunit wala siyang maramdaman. Pero ang naramdaman niya ay may spark sa leg area at sapat na iyon para sa kanya. Pakiramdam niya ay makatwiran sa pagsisikap na buhayin ang katawan. Napagtanto ko na noong inilipat nila ang katawan mula sa ambulansya patungo sa ospital, iyon ang unang sandali na napagtanto ko na ang aking tinitingnan ay ang aking sariling kamatayan dahil kapag ginagawa nila ang lahat ng iyon, naramdaman kong ginagapos nila ako. Kinailangan nilang itali ang katawan dahil ito ay nading ganap na kumbulsyon at lahat ng uri ng bagay ay lumilipad sa katawan. At kapag ginawa nila iyon, naramdaman ko talagang tinali nila ang aking mga kamay at ako ay nasa upuan na iyon, nakatingin sa ibaba at iniisip, paano ko hindi may dalaw ang aking mga kamay. At saka ko napagtanto na ang kanina ko pa tinitingnan ay ako pala at tumingin ako sa ibaba nang makita ko ang kamay ko sa upuan na kinaupuan ko at ang kamay na nakita ko ay kamay ng bangkay. Nakita ko ang strap na iyon at pagkatapos ay alam ko na ang ngayon ko lang nasaksihan ay ang aking sariling kamatayan at ito ay talagang nakakatakot. Napunta ako sa isang negatibong psyche kung saan nakita ko ang lahat ng mga negatibong bagay na nagawa ko at nakita ko ang mga ito mula sa aking pananaw ngunit din mula sa pananaw ng mga taong minamatrato ko. Pinuno ako nito ng takot at pagdududa sa sarili at habang nangyayari ito, naramdaman ko ang init na nagmumula sa aking likuran at nagpainit sa aking likod at bigla kong naramdaman kung gaano ako kahalaga at naramdaman ko kung gaano ako kamahal at wala ako.
maaaring gawin upang maging mas mahalaga o subordinate. Sinimulan kong makita ang lahat ng magagandang bagay na nagawa ko. Talagang maraming magagandang bagay na nagawa ko na kahit na nakalimutan ko. May mga pagkakataon na hindi ko alam na gumagawa ako ng mabuti. Ngunit nakagawa pa rin ako ng mabuti at nakita ko na ang mabuti ay mas marami kaysa sa masama. At nagsimula akong madama na karapat-dapat akong iligtas. Pagkatapos ay napagtanto kong sigurado na ang pag-ibig na ito ay nagmula sa isang lugar sa likuran ko, kaya lumingon ako at nakita ko ang isang lalaki roon, isang napakagandang lalaki na nakasuot ng puting damit. Ang una kong naisip ay ang Diyos ito at tumawa siya at sinabing, "Hindi ako Diyos, gabay mo lang ako. Narito ako upang tulungan kang pumunta saan mo man gustong pumunta." At doon nagsimula ang aming paglalakbay. Nauna siya sa akin at tinulungan akong maunawaan na maaari akong bumalik sa aking katawan o pumunta saan man sa universo na gusto ko. Naramdaman ko ang malalim na pagmamahal na ito na nagmumula sa kanya at nang maramdaman ko ang pagmamahal na iyon, alam kong ito ay isang bagay na kailangan ko. Alam kong ito ay isang bagay na talagang gusto ko, isang bagay na mayroon ako sa aking buhay. Kaya tinanong ko siya, saan nanggagaling ang enerhiya na iyon na nanggagaling sa iyo? Gusto ko iyon. Ipinaliwanag niya na ito ay enerhiya mula sa bahay. Kaya sabi ko, uwi na tayo, gusto ko nang umuwi. Ang pag-ibig na ito na nagpagaling sa akin mula sa isang buhay na trauma at pang-aabuso. Alam kong gusto kong pumunta sa enerhiya na iyon dahil ang enerhiya na iyon ay langit sa akin. Ipinakilala ng aking guide ang kanyang sarili bilang si Drac at magsimulang tulungan akong maunawaan na ang pinakamahalagang bagay sa buhay na ito, ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-iing tunay at kailangan kong hanapin kung sino talaga ako bago ko pasimulan ang paglalakbay patungo sa langit, patungo sa tahanan. Tinulungan niya akong makita na may isang bersyon ko na pupunta sa aking mga magulang, isang bersyon ng akin na lalabas kasama ang aking mga kaibigan, isang bersyon ko na pupunta sa trabaho sa mga construction site o sa iba't ibang palabasaki. Kaya alam kong mayroong lahat ng iba't ibang bersyon na ito sa akin at tinulungan niya akong mapagtanto na kaya kong ikonekta ang aking sarili sa lahat ng mga sitwasyong ito at iyon talaga ako, ang aking tunay na sarili. Tinulungan niya akong mapagtanto na ang aking tunay na sarili ang pinakamahalagang sarili dahil ito ang makapagpapalaki sa lahat ng iba pang iba't ibang aspeto sa akin. Hindi ako maaaring lumago dahil sila ay maling panig, ngunit maaari kong paunlarin ang aking tunay na sarili at ihanda ito para sa langit at doon kami pupunta. Ang panahon ng Earth ay may banal na layunin, isang layunin na ang Earth ay isang silid-aralan at hindi kailanman isang silid ng hukuman, anuman ang itinuro sa iyo ng relihiyon. Ito ay palaging isang silid-aralan. Sa katunayan, karamihan sa universo ay tumutukoy sa Earth bilang Earth School at isa ito sa pinakamahirap na paaralan dahil napakaraming oposisyon dito, napakahirap. Ngunit isa rin ito sa mga paaralan kung saan makakamit mo ang pinakamaraming bagay. Mas mahirap ang buhay mo rito, ngunit mas marami kang nakukuha kaysa sa ibang mga paaralan. Ang pag-ibig ang pangatlong bagay na kailangan kong matutunan at ang pagmamahal sa lahat, lalo na sa mga iba sa akin, ay lalong mahirap para sa akin dahil naisip ko na ito ang una at pinakamahalagang bagay. Pero tinulungan ako ni Drake na ma-realize na hindi man lang natin maisasara ang pag-ibig, lalo pat magbahagi hanggang sa maging authentic tayo at maunawaan kung sino tayo at kung bakit tayo naririto. Noong pinagsama ko ang dalawa, nagawa kong magmahal ng totoo sa ibang tao gaya ng sarili ko. Tinulungan niya akong maunawaan na mahal tayo ng ating tagapaglikha kung kaya't ang ating tagapaglikha ay nag-iwan ng panloob na tinig na matatawag na mga espiritual na tinig, intuition o instinct at kung gusto natin, maaari nating buksan ito at palakasin. Ang isang paraan upang gawin iyon ay upang maunawaan ang kaugnayan sa teknolohiya. Ang teknolohiya mismo ay nag-angat sa atin o nagpapahina sa atin at kung hindi ka sigurado kung ano ang ginagawa nito, sinisira tayo nito dahil ito ay isang paraan lamang o iba pa. At kapag itinaas tayo nito, alam nating itinataas tayo nito. Kaya't kung hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng iyong teknolohiya, tiyak na alam namin na ito ay magwawasak sa amin. Ang teknolohiya ay enerhiya lamang na maaaring maging mahusay o malaking kasamaan
Ang pagkakaiba ay kung ano ang pinapayagan natin sa ating buhay. Personally, sinusunod ko ang isang bagay na tinatawag kong power hour, kung saan sinisigurado kong kung ano ang ginagawa ko sa unang 30 minuto ng umaga at kung ano ang ginagawa ko sa huling 30 minuto ng araw. Tinatawag ko itong power hour dahil ano inilagay natin sa sagradong oras na iyon ay nagmumula sa ating sinasamba. Ito ay nagmumula sa kung sino tayo bilang mga espiritual na nilalang na nabubuhay sa pisikal na karanasang ito. Nagsisimula itong hubugin kung sino tayo. Mahalaga na talagang ilagay natin ang layunin at pagmamahal sa sacred space na iyon, at kapag ginawa natin iyon at naglagay ng mga talagang magagandang bagay doon, nagsisimula tayong lumipat sa isang mas mabuting tao, isang kahangahangang nilalang sa buhay na gusto nating mabuhay, ngunit iyon ang naglalagay sa amin sa driver's seat, hindi sa buhay. Tinulungan niya akong maunawaan na may kalahating punto sa daan patungo sa langit na may bakod sa kalagitnaan at tinawag itong prejudice. Tinulungan niya akong mapagtanto na hindi ako makakarating sa langit hanggat hindi ko natatanggal ang lahat ng aking mga pagtatangi. I told Drake you're talking to me na kahit kailan hindi naging prejudice. Naniwala talaga ako noon. Mayroon akong 2 kapatid na babae na Koreano at naramdaman ko na ako ang pinakakaunting rasista, hindi gaanong mapagpanggap na tao sa mundo. Magiliw niyang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat at sinabing, "Vinny, nagpapasalamat ako na hindi ka nagtatangi, ngunit ano ang tingin mo sa mga taong may pagtatangi?" Nang sabihin niya iyon, naisip ko, bueno, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang tungkol sa mga taong may pagkiling. Masyado silang sarado, napakakatawa, hindi ako makapaniwala na pinipili nila batay sa lahi, relihiyon o pamumuhay kung sino ang kailangan nilang ibukod. Akala ko kinasusuklaman ko ang mga taong may pagkiling sa akin, kaya dapat ako ay makapasok sa langit. Maibiging ipinakita niya sa akin na ako mismo ay sumapi sa hanay ng mga taong may kinikilingan na pupuot sa mga taong may pagkatangi. Pagkatapos ay ipinakita sa akin ni Drake ang isa sa mga pinaka-prejudiced na tao sa kanyang buhay. Ipinakita niya sa akin ang landas ng taong ito at hinayaan akong maglakad ng 1 milya sa kanilang mga sapatos upang maunawaan ng kaunti. Hindi pa rin ako sumang-ayon sa kanila sa anumang paraan, ngunit naiintindihan ko pa rin. Napagtanto ko rin na ang susi sa pagtulong sa kanila ay isang taong hindi akma sa stereotype, isang tulad ko na maaaring lumapit at mahalin ang taong iyon. Ito ay isang taong makakapagpagaling sa kanila ng kanilang maling pag-uugali. Kung maaari kang magpakita ng sapat na pagmamahal o magbigay ng sapat na pagmamahal sa mga pinakamapagkiling kaluluwa at puso, maaari mo silang hilahin mula dito. Maililigtas mo sila. May kapangyarihan sa paglikha at ang kapangyarihang iyon ay nasa ating mga kaisipan na literal nating nilikha gamit ang ating mga kaisipan. Kung kaya nating kontrolin ang ating pag-iisip, makokontrol natin ang ating mga nilikha, anuman ang ihagis sa atin ng buhay. Kung makokontrol natin ang ating mga iniisip, makokontrol natin ang resulta. Ang susunod na hakbang sa aking pag-unlad ay napagtanto na kung ang aking mga iniisip ay maaaring lumikha, ito ay magiging mahalaga upang maiwasan ang mga negatibong impluensya dahil kung ako ay maglalagay ng mga negatibong impluensya sa aking mga iniisip, ako ay magsisimulang mag-isip ng mga negatibong bagay. Kaya kailangan ko talagang maghanap ng mga positibong impluensya at maiwasan ang mga negatibong impluensya sa lahat ng kanilang anyo. Ang mga negatibong impluensya ay entertainment, balita, ilang kaibigan, gamit ang iba't ibang mga api sa telepono na nagpapataas ng drama o nagpapataas ng reactivity sa isa't isa, at ito ay talagang mahalagang maunawaan na kapag iniiwasan natin ang mga negatibong impluensya, maiintindihan din natin na ang kasamaan ay may layunin. Kung walang masamang pagpili, walang magandang pagpipilian. Napakahalaga na magkaroon tayo ng pagkakataong pumili ng masama upang tayo ay makapili. Dahil kung aalisin natin ang lahat ng masasamang pagpili, kung aalisin natin ang lahat ng kasamaan, walang matutunan. Nandito kami para matuto. Ito ay isang silid-aralan. Ang huling natutunan ko kay Drake bago ako makarating sa langit ay iisa tayong lahat. Hindi tayo iisang nilalang, ngunit iisa tayo sa pagkakaisa. Layunin, liwanag at pagmamahalan. Kung nasaktan o nasugatan natin ang isa pang daliri sa kamay ng ating lumikha,
Sinasaktan lang natin ang ating sarili. Walang paraan upang manalo sa pamamagitan ng pagputol ng isa sa iyong mga daliri. Walang panalo sa digmaan. Ang digmaan ay hindi kailanman isang tagumpay. Lahat ay natatalo sa digmaan. Matapos makumpleto ang huling prinsipyo o pag-unawa mula kay Drake, napunta ako sa napakagandang lugar na ito na langit at ito ay isang tunay na lugar. Nakita ko ang pinakamagagandang burol at bundok at naramdaman ko ang pagmamahal ng ating lumikha sa pamamagitan lamang ng damo. Ang damuhan mismo ay minamahal ang bawat sel na ako ay. Nadama ko ang isang individual na pangunawa at pag-unawa sa bawat talim ng damo. It was life-changing because when I landed in this space I felt a connection. Para akong isang telepono na mahina ang baterya na nangangailangan ng charger at nang isaksak ko ito ay naramdaman kong nasa bahay ako na parang ito ang aking charger. I just felt the energy shift that happened and I felt the healing that happened. Nakakita ako ng mga puno at bulaklak. Nakakita ako ng tubig at tubig ang paborito ko sa lahat. Habang papalapit ako sa maliit na batis, nagtanong ang tubig kung gusto kong hawakan ako nito. Siyempre gusto ko ang buong karanasan, kahit anong bersyon nito ang makukuha ko. Sabi ko, gusto ko ito. At kaya ang tubig ay dumampi sa aking mga daliri sa paa at nagsimulang dumaloy sa aking katawan, ngunit hindi ito nagparamdam sa akin na basa man lang. Nakaramdam ako ng init, ngunit malamig din at kahit saan dumampi ang tubig ay buo ako. Ako ay naging perpekto at napalaya mula sa mga kamalian ng buhay na ito, ang buhay nating tao dito. Alam kong pinalaki ako sa isang mahirap na kapaligiran, kaya marami akong bitak at butas at pang-aabuso na nangangailangan ng pagpapagaling. At nabigyan ako ng pagkakataong matanggap ang kagalingang ito. At habang pinagdadaanan ko ang lahat ng ito, lumapit sa akin ang aking guide na si Drake. Inakbayan ako, tinitigan ako ng diretsyo sa mata at sinabing, Vinny, magiging mahirap ito, ngunit maging sulit ito. At nang sabihin niya iyon, naramdaman kong umabot siya sa aking kaluluwa at niyakap niya ako. Ang ginagawa natin dito kapag tayo ay may koneksyon o nakikipagtalik o nakakaranas ng koneksyon sa kaluluwa, ang lahat ng iyon ay isang kopya lamang ng kung ano ang pakiramdam ng isang yakap sa langit at ito ay mas maganda kaysa sa anumang bagay na maaari mong maranasan sa mundong planeta. At nang malapit na naming tapusin ang aming yakap at magsimulang maghiwalay, narinig ko ang espesyal na biyayang ito na ibinigay sa katawan. Pagkatapos ako ay nakoma sa loob ng 3 araw, at sa pagtatapos ng 4th araw ang aking kapatid na lalaki ay nasa aking silid sa ospital at binigyan ang katawan ng isang espesyal na panalangin. Nang sabihin niya ang kanyang panalangin, narinig ko ito sa aking tainga. Naaninag ko pa ang itaas ng kwarto. Nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng katawan ko at nagdarasal para dito. Naramdaman ko ang napakalaking pagmamahal na nararamdaman para sa akin ng aking kapatid na alam mong hindi tayo palaging magkapareho ng pananaw. Sobrang naramdaman ko kung gaano niya ako kamahal. Naramdaman ko ang kapangyarihan ng pag-ibig na iyon at nang maramdaman ko ang kapangyarihang iyon, naramdaman kong may humila at humiwalay sa akin mula sa aking makalangit na espasyo kung saan gusto kong marating at pilitin akong bumalik sa aking katawan. At sa oras na sinabi niya ang Amen, ay pinilit akong bumalik sa aking katawan. Nadising ako. Nadising ako ng isaam. Pinunit ko ang lahat, sobrang claustrophobic ako. Handa na akong umalis ng mag-isa at inabot ako ng halos 6.5 oras ng pagsusuri at mga papeles sa ospital bago nila ako pinayadan. Sa puntong iyon, ang aking karanasan ay umikot dahil pagkatapos kong magkaroon ng karanasang iyon, ako ay labis na nalulumbay. Hindi ko ginustong mabuhay, ayoko na dito sa mundong lupa. Nais kong bumalik sa bahay. Hindi ko na dinustong nandito pa. At paulit-ulit kong naririnig si Drake na halos araw-araw ay nagsasabi, Vinny, ito ay magiging talagang mahirap, ngunit ito ay magiging sulit. Kaya ipinagpatuloy ko ito hanggang sa makilala ko ang aking asawang si Andrea at siya ang aking saving grace. Siya ang tumulong sa akin na maunawaan na ang langit ay narito sa lupa at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang langit.
Alam mo, nalaman ko mamaya na ako ay nasa maliit na bayan na ito sa estado ng Wyoming at nakakita ako ng isang pagtatanghal ng kasaysayan at nakita ko ang isang gabay na lumabas sa screen. Ito ay isang lumang itim at puting larawan, ngunit siya iyon, walang duda, siya iyon. Pero hindi nito sinabing direct ang pangalan niya, Charles daw ang pangalan niya. Pero nakilala ko ang apelido at alam kong pareho ang apelido ng lola ko. Kaya lumapit ako sa kanya at sinabing, "Lola, sino itong Charles?" Ang eksaktong sagot niya ay, "Oh, you mean Lolo Drake. Sikat siya sa pamilya namin." At iyon ay tulad ng paghantong ng lahat ng ito para sa akin. Na ito ay isang tunay na karanasan, walang maling akala, hindi ito ang aking imahinasyon at naintindihan ko iyon at gumawa ng isang bagay dito at gumawa ng pagbabago sa mga tao kasama nito. Nakita ko ang kinabukasan ng ating lipunan at mukhang ibang-iba ito kaysa ngayon at inabot ako ng maraming taon upang maunawaan kung paano magaganap ang pagbabagong iyon mula sa kung ano tayo ngayon hanggang sa kung ano tayo. Ano man ang gustong sabihin sa iyo ng balita, nais kong malaman mo na ang ating kinabukasan ay talagang kamangha-mangha. Hindi lahat ng lipunan at sangkatauhan sa pangkalahatan, ngunit ang lipunan at sangkatauhan na pumipili ng liwanag na pinipiling huwag makulong ng takot dahil kung hahayaan mong makuha ka ng takot, bibiyag ka nito. Kaya, alam mo, kahit papaano ay nakakaalis tayo sa lahat ng mga kulungan ng takot na ito at nagsimula tayong bumuo ng mga komunidad sa buong mundo sa mga espesyal na lugar at ang mga espesyal na lugar ay nagtatayo ng mga lungsod ng liwanag at iyon ang ating kinabukasan. Pakiramdam ko ay mangyayari sa buong buhay ko na makikita natin ang mga lungsod na iyon na magsasama-sama at magsisimulang magkaroon ng hugis at nakita ko ang prosesong ito na nangyari, ngunit ang nakakatakot ay para sa karamihan ng mundo habang naghahanda sila para sa mga lungsod ng liwanag. Magkakaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng takot at pag-ibig. Karamihan sa mga naninirahan sa mundo ay pipiliin ang landas ng takot at tatalon sila sa mga kulungan ng takot para sa kaligtasan. Alam na hindi sila mamamatay, ngunit para sa akin, ang isa sa pinakamagandang regalo ay kamatayan. Para sa akin, ang pinakamagandang regalo ay kamatayan at nasasabik akong makabalik. I just pray na wag nila akong duraan dito dahil ayokong manatili dito. Gusto kong manatili sa langit. At kapag namatay ang aking mga kaibigan at kapag namatay ang aking mga mahal sa buhay, nakakaramdam ako ng kalungkutan, ngunit nakakaramdam din ako ng inggit. Nakakaramdam ako ng totoong inggit. Alam ko kung nasaan sila. Kung alam mo kung nasaan sila, gusto mong pumunta doon para magdiwang kasama sila. Mayroon akong isang libro, isinulat namin ito ilang taon na ang nakalilipas. Nagbibigay ito sa mga tao ng mga insight, nagbibigay sa kanila ng mas mataas na pangunawa kung bakit tayo nahihirapan at kung bakit mayroon tayo sa buhay na ito. Maaari silang pumunta sa aking website. Mayroon akong isang non-profit na organisasyon na tinatawag na Living Goods.com at syempre magagamit din ito sa Amazon at Audible. Salamat!